Narito kami, Panginoon, nananabik. Nagbibubuksan mo, Diyos, ang aming puso upang pangaralan mo, ayusin mo, baguhin mo ayon sa mga plano. Upang ito, Panginoon, ang aming ganapin at magbigay kami ng papuri ng Santa Santa. Kaya kuskusin mo po kami ng Espiritu Santo na maging kagalakan sa aming Panginoon ang lumungan ng aming pakikinig sa mga mensahe. Sa iyo namin, inaalay ang lahat, ibinibigay ang lahat ng pagkakinan, pagsambahan sa salamat. Ito, Diyos, ang aming dinamit sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po ay pinagdiriwang po ng marami ng relihiyon na may buhay na ang Panginoon. Pero ipapaalala ko po sa inyo, hindi na po siya namatay. Alala ko po kahapon, consider po ng asawa ko. Yung nangyari po doon sa San Jose, Partido, na may mga namatay ng mga estudyante. It was confirmed kaninang umaga ang kapatid ko, mga dalawa doon na estudyante nila, si Sir Noy. At nakakalungkot na natapos yung buhay dahil doon sa isang masalimuot na pangyayari na kumbaga yung magulang na may mga pangarap ay wala na. At isa sa mga napansin na asawa ko doon po sa mga comments ng post, sabi doon, ano kaya ngayon na nag-ribus ka mo? Ganyan mo ba ngayon? Jesus, walang minsalmal ka ninyo. Parang medyo nakakalungkot na ang kaisipan ng tao talaga. Mula ng Biyernes Santo, tapos ng kahapon, patay ang Panginoon Jesus. Mga kapatid niyo, I just want to make this clear that our God, once and for all, hindi po sinabi ng Bible, isang beses lang naganap, pero ito po yung pangkalahanan sa lahat ng panahon. Okay? So, ang title ko ng message mo ngayon ay about the message of the cross. Siguro, sa atin, mapapansin natin, ano nga ba talaga ang mensahe ng cross para sa iyo? Tuwing nakakakita ka ng cross. Okay? Para sa iyo, ano ba ito? Pero gusto kong maging malinaw sa inyo na hindi lahat ng cross portraying doon sa inakakala natin kung ano siya. Dahil gusto kong alalahanin ninyo, kung ipinapa ang Panginoong Jesucristo, hindi lang siya nag-iisa na ipinapo sa krus. Tatlo sila. Okay? So, para sa iyo, ano yung mensahe ng cross? So, ano nga ba talaga ang mensahe ng cross para sa iyo? So, this is the message po. Kumaga, at least, gusto ko ilagay ninyo yung support ninyo, and later on, makikita natin is ipo-confirm siya ng mensahe dito. Okay? So, sige tuloy po ate. Sabi to the meaning of the cross, na po, at least para maging aware kayo. Kasi, baka maraming nagtatanong sa inyo na, ano nga ba talaga ito? Literally, pag sinabi mo literally, even the dictionary confirmed. Okay? The cross was a worst judgment. Okay? Pag sinabi mong worst judgment, ito po yung tinatawag na sagad na sentensya. During the time before Christ, in the 6th century to the 20th century AC, after Christ or after the death of Jesus Christ, nakaganap na po ito. At kung manunod po tayo mga pelikula about how the Roman Empire conquered the different places in the whole world, ang sentensya nila ganito. And maybe some of places na po, may
ibang mga kultura naman ay they cut the head and then kumbaga nilalagay nila sa mataas na pole na mga ulo eh nakahaba. Okay? So, yung iba naman ay pinapakain sa leon. Diba? Nakita niyo minsan na ay mga Kristiyano na hinuli, pinalabas yung mga leon na gutom na gutom. So, it's a worse judgment. And this is also similar to that. So, yun ang isa sa mga meaning ng cross. Another, it's a great torment. Pag sinabi mong great torments, ito po yung tinatawag na matinding pagdurusa. Sagad-sagad. Okay? And imagine, ang katotohanan po, 39 slashes ng tinatawag na kumbaga, ang latigo na may mga tinik, na imagine mo, every time na yun ay dumitigit sa katawan, isinasama nito yung balat. At ang iniiwan nito po yung tinatawag ng mga buto. Kaya kung yung katotohanan ng itsura ng Panginoon, bakit talaga yung mga ribs niya, pumuputi yan. Na bawat hampas, tumatalsik po talaga yung bugo. And papasin natin, it is patinding paghihirap, patinding pagdurusa. So, kung naalala niyo po yung movie na The Passion, di ba? Naalala niyo? Nung bumagsak na siya, tumayo pa rin siya. Alam niyo ba kung bakit? Kailangan maganap. Kailangan mangyari. Kailangan matapos yung dapat matapos. Kailangan ng mga nasa. Ano yung ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin ko ito, hindi niya tinanggihan kung ano man yung bagay na dinaranas mo ngayon, which is tayo, nakakaramdam lang tayo ng diretso o hindi pa nga siya, nagsisimula pa lang, inaayawan na natin. But remember, what the Lord has done has a purpose. And even sa pinagdadaanan mo, kapatid, gusto mong itatak sa puso mo, may purpose din ito. Hindi mo pwede sabihin na nagtagumpay ka kung sinukuan mo. Kasi wala pa lang, iniiwan ka. Sa tingin mo, masasabi ba natin, isa na tagumpayan ng kaligtasan kung hindi binapos ng Panginoon ng lahat. Lahat po yung dinanas na, yung mapili. Imagine mo po, inurunahan po siya ng tinig because sinasabi ko, proclaim that you are the king. Pinagkatawanan siya. Yung corona na talagang corona ng karangalan ng pinakinaan ang inilagay sa kanya, corona ng kapitalian. Alala ko, binakon pa ng isip. Talagang tinusok pa talaga hanggang lumabas ang dugo doon sa pelikula. Na yung kahihiyan, yung pandadaw ng tao, hindi nagluwag dumating ang panahon ang kanyang pangalan ay ibinigay sa sindugin na upang ang tao ay makamanas ng kaligtasan. So, yan po, another. Okay, pag sinabi mong cross, that is, kumbaga, yan po ay declaration of death. Kumbaga sa panahon natin ngayon, di ba? Alam mo, naalala ko, Martin Luther King, o kahit saan lugar, kung millennial ka, hindi maganda yan. Tama? Alam mo, kung binanta ka ng ganyan, ito'y banta na, no? You will face death. Okay? So, ibig sabihin, ito po yung meaning or description kung ano ang cross. Death. And the last, yun tinatawag na final destination. Kung sinabi mo final destination, the end of everything. Okay? The end of everything. Wala na. You don't need to hope.
Because this is the end. Imagine mo, nakapago ka doon, yung dugo mo, tuloy-tuloy yung magbuhos. Di ba? And nobody can help you. Pero remember, hindi ito pinatakulan ng Panginoon na ito meron niya. Okay? So, tuloy po tayo. Sabi niyan, the real symbol of Christianity, ang nakatatapos sa totoo lang, religion used the cross. Hello? Anong ginawa ng relihiyon? Ginawa niya itong simbolo ng Christianism. Ito'y nilikala ng tao. Na pag sinabi ng cross, it's Christianity, it was made by man. It was not God himself. Because sabi dito, the second, it's not the cross that symbolized Christianity. Pakinig mo kayo. Ang nagsisimbolo, ang sign o simbolo ng Kristyanismo, si Jesus mismo. Ito yung gusto ng Panginoon, ang nakikita ng tao. Kaya makikita mo minsan, sabi ko nga kahit tagtarin mo ang bahay mo ng puro cross, tatuan mo ang mukha, katawan mo ng puro cross, and yet, ang buhay mo, hindi makita si Kristo, hindi ba isang pandalaya at ang lulok ang ginagawang alibin niya. Ako nga, naikwento ko kanina umaga, sa church ko natin doon sa Bagong Bayan. Ako po nag-ministry po sa Bulungan, nag-counseling. Alam niyo po ba, halos lahat ng preso na ng papagato, lagi mo makikita sa totoo nila may cross. Halos, yung mga nagpapalato, makikita mo, sa lahat na may makikita kang cross. Pero ito po ang realidad nila. Kapag tinatanong ako, anong nangyari sa'yo? Nakito ka? Anong kwento? Alam mo ang sagot? Pastor, pinahali lang ako pastor. Nadamay lang. Stop, ano naman tagay, sabi ka. Alam mo, kung makikita mo yung sagot nila, hindi straightforward na sinasabi nila, they admit those things. They're still in refusal. Hindi ko naman kasalanan kasi talagang napatay niya na hindi niya makasalanan. Nakakulong na nga siya, pero hindi niya pa rin matanggap-tanggap. Hindi na kaya. Pero makita mo yung tao ito, may tata ng boss. Bakit? Hindi assurance. Ang boss para sabihin mo Kristiyano. Ang sapat na magpapatuloy ng Kristiyano ka kapag nakikita sa buhay mo ng Panginoon Yesu Cristo. Yung liwanag niya, yung karakter niya, yung buhay niya na nilalakad. Wala naman tayong ibang garawan para yun ang maging basihan natin paano tayo mamuhay sa mundo. Yung buhay na rin niya. Kasi kung hindi siya ang titingnan mo, ang gagawin mo yung gusto mo. Hanggang mawala ka na sa sarili mo. Tingnan mo, it's really normal kasi natin. Kapag ang tao pag nagkakasala, what is the typical na ginagawa ng tao nagkakasala? He ran away from that. Hello? Sa tingin mo, makakabuti ang paglayo. Because meron silang tinatawag na wrong mindset or wrong concept about God. Parang ang gating, ang Diyos na kilala nila malupit. Kapatid din ba kung nakilala mo sa Diyos mo malupit? Pag nagkasala ka, ay kailangan mo lumayo. Kailangan mo magtago. Kailangan mo managimik. Kailangan mo parang hindi ako deserving. Ulitin ko, kahit na inaakala mong matuwid, kahit pa yan, pastor o sino pa man yan, lahat tayo sa mundo, hindi karapat-dapat. Paliwanag din in Romans 6:23. For all have sinned and fall short
for the glory of God. Wala pa tumingin kahit isa. Kaya dito mo, kumbaga, lahat tayo, we don't deserve God. But sabihin, this is not about kung deserving ka ba o hindi. This is about what the Lord Jesus Christ has been done. Kaya alam mo kung gusto na ng Panginoon, alalahanin mo yung kanyang ginawa sa cross. Kaya nga napakahalaga, sa tutuusin lang, sasabihin ko sa inyo, ganun kahalaga kung bakit kailangan yung communion laging buhay sa buhay natin. Pero sinasaliwan nito alin? Ang dalawang bagay, ang katawan at dugo. Katawan na nagdusa, dugo na dumana, na ang kapalit. Kaya po, lahat ay pawang kabibigan. Sa lahat ng mga nananampalataya ng Kristo. Kaya po, pag sinabing simbolo ng tinatawag ng Christianismo, it's not the cross. Let me bear this, which Jesus Christ. Amen? At sabi mo dito, because Jesus is the symbol of what? That no, Jesus is the symbol of the goodness, of the greatness. And ito pong pinakamasarap. Hello, the love of God. Siya lang. To prove. Tingnan niyo po. Kung gaano kabuti ang Panginoon na hindi niya tinitingnan ang ating pagkukulang. Amen. Ang tinitingnan na yung ating pagbabalik. Yung hinihintay niya. Kaya tayo sa totoo lang nakakalungkot. Lagi nakadepende sa ginagawa natin o sa emotion natin ng paglapit sa Panginoon, which is wrong. Ayaw ng Panginoon na titignan mo ang sarili mo. Kasi kung titignan mo ang sarili mo, kasabihin mo hindi ako makakatawa. Pero kung titignan mo ang pagmamahal ng Panginoon, nag-i-enjoy mo yung pagbibihan niya, yung pagmamahal na kailangan. Kaya sabihin mo, nagsusuko kapatid. Huwag ka makapahalo. Oo, nakakamaling tayo, pero dapat bumabalik pa rin dapat tayo kung saan dapat tayo. Kasi wala naman po ibang kumakalinga sa atin, di ba? Naalala niyo po, Psalm 23 verse 1, the Lord is my shepherd. The one who are taking good care of you is God Himself. Ang tanong po, ayaw mo bang alagaan ang sarili mo? Ayaw mo bang alagaan ito? Hindi ko nalalalaan sa iyo, Panginoon. Parang kalaman, parang yung parehas. Sa tingin mo, nung nagtalim ka, ikaw nagpapatubod o nagpapabuhat. Hindi. Panginoon. Ay, boring. Diba? Kaya sa Panginoon, dala sa Kanya ka. Pero ito, nagdadalawa ka, nagtatakot-tatlo. Diba? At the message of the cross, ito sa totoo lang. I want you to understand this. I want you to read this. Ano nakalagay ko? Saan niyo po nakikita itong the end? Sa palabas. Isang pelikula. Tama? Tapos na. Nandiyan na. Sino yung mga nakaranas mo nanood pa ng sino? Hindi may sino. Kasi nung panahon namin, ang sino may kadobol eh. Kadobol na ninahamangan namin dun kasi siya hindi kalugi. Ngayon wala. Wala nang dobol. Iisa na nga lang. Sabi nga lang, mahal po. Diba? I want you to understand, ano ibig sabihin kong the end? You know, the message of the cross was to put an end in your life. Hindi na yung ang cross pala, ang mensahe pala nito ay maglagay ng tinatawag na katapusan ng serye ng iyong buhay. Okay? Pag sinabi mong tapos na, tapos na. Hello? Yun ang purpose ng cross. Yun ang purpose ng Panginoon doon sa cross to put an end. Kaya kung mga sa libro, pagkatapos mo nang basahin, you have to close it. Nabasa mo rin. Tapos na yung libro. Ang maiiwan na lang doon yung tatak ng aral, yung lesson na tumatak sa buhay mo. Na kahit hindi mo buksan, nakatatak na yan dito.
Kung ano yung mga natutunan mo doon sa libro ng buhay mo na nakaraan, na tinapos na ng may kapal, nung tanggapin mo si Kristo na namatay sa krus, muling nabuhay at babalik muli para sa iyo. At ano yung mga tinapos ng Panginoon? If you have your Bible, pagbukas po sa akin in the book of Romans chapter 1 verse 28. Gawin po natin siya hanggang 32. Okay? Romans chapter 1 verse 28. Okay, tingnan niyo po. Sabayan niyo po kung meron po yung Bible. Sabi po dyan sa Romans chapter 1 verse 28 until 32, ito pong sinasabi. Dahil ayaw nilang kilalanin, take note, inilapit, ibig sabihin, inilapit sa kanila minsan pa ang salita ng Diyos. Pero nakalagay dito, dahil ayaw nilang kilalanin ng Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masasamang o sa masamang pag-iisip. Kung hinayaan sila, pinahintulutan na sila ng Panginoon, na gano'n na ang maging laman ng isip nila. Anong laman? Masamang isip. Sa English na talaga nila. Because they thought it was worthless to acknowledge God, God allowed their own immoral minds to control them. Their lives are filled with all kinds of sexual sin, wickedness. Sabi po dito, at mga gawaing kasuklang-suklang. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan. Kabuktutan. Ano yung sila ng kabuktutan? Mga alooban, kasakiman, maruming pag-iisip, pagkaingit, pagpaslang, pagtatalo, pandaraya, at masamang hangarin. Sila'y naging mahilig sa chismis. Ikaw hilig ngayon, in demand. Diba sabi niya, okay, in greed, they are mean, they are filled with envy, murder, quarreling, yan. Gusto laging nagpa-quarrel. Ano ko tayo kung quarreling? Pwede ba? Nagbubuka na ng lupa. At least nagkatahan ng buhay. Deceit and viciousness, and they are gossip, slander, haters of God, haughty, arrogant, and boastful. They think up new ways to be cruel. They don't obey their parents. They don't have any sense. Don't keep promises, and don't show love to their own families or mercy for others. Tingnan niyo po, mapanilang puri, nasusuplang sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, magyayabang, mapagkathan ng kasamaan at suwail sa magulang. Pagbuwan, sila'y naging mga hangal, mga taksil, mga walang puso, ni balon-balunan, atay, bato, walang sito yung bala. Pero wala talaga. Alam mo, pag sinabi mo wala ka ng gano'n, hindi pa tayo na. Hello? Hindi marunong lumingap sa kapwa. Hindi marunong magmalasakit. Hindi marunong magpakulog. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na karapat-dapat sa parusa ng kamatayan. Ang mga ginagawa nito, gayon man, hindi lamang patuloy sila sa paggawa nito, kundi sumasang-ayon pa sila sa mga gumagawa ng mga ikisaw-saw pa sila. Ikisabay pa sila. Alam mo, Lord want to prevent this kind of plan. Ang hindi makabuhay ngayon, sige po, nakalagay dyan. God wants to put an end sa buhay mo, sa sarili mo, ano yun? Buhay mo na, ano ka pa rin sa kasalanan?
Gusto ng Panginoon magkaroon yan. The end story for that. The end story of brokenness. Tandaan mo, if people want to broke you, if inside of you, alam mong hindi ka mababasag, kahit anong pang mabasag nila, wala silang magagawa kung sa tingin mo, ang Diyos ang bumuo at nagpapatan sa'yo. Alam mo yan? Ulitin ko, kaya ka nasasaktan hindi dahil sa ginawa nila. Dahil ano po, sinabayan mo yung trip nila. Sinabayan mo yung gusto nila. Sinagyan mo yung kanilang ginagawa. Kaya mo nasabing, alay ko. Tapos sabihin mo, si ano kaya? Si ano kaya? Ang kapatid, hindi mo pwedeng i-blame kanino man na nangyayari sa iyong buhay. Hindi mo rin pwedeng sabihin, broken family kami. Ano mo, kaya ganito ako isip, hindi pwedeng dahilan yan. Ano mo dapat nabinaw sa iyo? Ang pagkakilala mo kay Kristo para hindi mo isisi sa iba yung nangyayari sa buhay. Tandaan po, kung meron ang dapat isisi sa sarili mo sa nangyayari sa iyo, ikaw din mismo. Hello? Ano ba sabi niya? Life of failure. No. Isa ayaw natin yung failure, pero may mga bagay na inaaraw ng Panginoon mangyari. Okay? For you to learn. Sa tingin mo, tanongin kita, makukuha ka ba sa maayos na usapan? Pag pinagsabihan ka ba ng bagay na mali sa'yo, okay lang. Okay lang. Accept it. And then, ayusin mo na yung sarili mo. Okay na, pagod na. Meron ba sa inyo gano'n? Meron ba sa inyo yung gano'n? Sasabihin mo sa'yo, ikaw na. Wow. Diba? Pag sinabi siya, kung galing mo ngaya, yung pagkatali mo ngaya, pwede, yan ang mo yung may sabi. So, pwede ba medyo, ano mo na, medyo ba pagkitabi na? Pagkatapos kayo sabihin nun, pwede ba pagkatapos nun, okay na, ganyan na lang. Diba? Hindi plastic, kasi normal, diba ako agad? Wala, mga kapatid sabihin ko sa inyo, ito totoo. Kung tayo sabi nga nito para magpaka-malinis. Alam mo, ito totoo sa akin, hindi tayo nakukuha. Kahit nagsasabihan tayo, matigas tayo. Kung yung ibang tao, hindi mo pinakikinggan, hindi ka na makuha ng Panginoon. Alam mo, God will send people just to tell you that there's something wrong with you. And this is not a failure, to be honest. Kapag naririnig mo yun, ito po yung attitude ng mga Kristiyano, kapag naririnig mo may sinasabi sa iyong mali, alam mo ba, mabuti yun. Hindi mo lang matanggap kasi nakatingin ka sa sarili mo o nakatingin ka sa mali ng iba. Kaya kapag pinagsasabihan ka, ang natin mo sasabihin, tangi ka, ikaw, natatapos din mo, tanong, hindi man pinagulay, hindi mo tama ng tatama. Pinagulay, hindi, he was convicted by that to tell you the truth. And all you need is to accept and to be thankful. Pero hindi eh. Alam mo, darating na ngayon ng tinatawag na ang Diyos na ang gagawa ng parang. It's a stepping stone for you to realize there's something in you that need to be broke, that need to be removed, that need to be set. Gusto yung Panginoon mag-end. How this things will going to end up if you learn. At nakita yung attitude of praise, the attitude of thankfulness. And after those trials, after those failures, napapatuloy ka. Amen? Amen? Hindi niyo sa katabi mo, hindi ako magpapapit ko. Napapatuloy ako. Amen? Sabi niyo sa, ouch! Diba? Hindi mo papapekto, pero apektado. Gusto, hindi mo lang binigyan na gusto. Hindi ko alam, pero alam niya ng Panginoon. Kasi nasabi niya na sa'yo, gustong nagyan ng tulog. Gustong tapusin ng Panginoon yung nararamdaman mo. Dahil ayaw niya nakikita na nasasaktan niya. Life of pain, life of hopelessness, selfishness. Nalala ko ngayon yung mga ayaw na magkaroon ng anak. Paano siya mabuhay ka na?
Pero yung mag-asawa ayaw magkaanak mo. Sige, abong buhay ko yung maglampuan. At magkakauliman na sa nakang giratay. But you know, children were made by God as part of how we become responsible. But this is a challenge. How we become a good parent to them through the guiding principle of God. Kaya, selfishness, full of worries, life of sadness, depression, life under curse. Naniniwala ba kayo na ang buhay natin, buong party, my mom and dad, they have yung mga sila curse na buhay ang nagadalang pa. Kaya ba kayo gusto ng Panginoon tapusin niya? Ano po yung curse? Ano po ba yung curse? Something, tanda mo po, simple lang ang curse. Sa Bible, in Deuteronomy, it's a bit clear na sinabi ko, disobedience. Ang hindi mo pagsunod sa kalooban ng Ama ng Diyos sa kanyang damdamin, sa kanyang sinasabi, hindi ang curse. Kasi dalawa naman yung life and death, ibig sabihin, obedience or disobedience. Pipiliin mo lang naman eh. Every time na sumusuway ka sa kalooban ng Ama, sa kalooban ng Diyos, you are, starting to create a curse for your life. Ano yung mga disobedience? Sa mother side and the father side mo, ano mo yun? Kapag sinabi mong curse, nangyayari sa kanya, nangyayari din sa'yo. Katulad nun, high blood kaya si nanay ko. Kaya high blood lang. Hello? Dahil sa'yo yung curse. Alam niyo po, kasama kong nilalabutin ng Panginoon. Ikaw tandaan niyo po, when you have a relationship, when you have faith, when you have this connection with God, everything was broke. Everything has been broken. Kasi yung nangyari sa cross na Kalbaryo, tinapos niya doon lahat. Sabihin mo, tinapos niya lahat. Okay? Pero bakit mo nang iisip na nagdurusa ka dahil doon? Huwag yun ang maging laman ng isip mo. Ang maging laman ng isip mo, may mensahe, may inaayos, may gustong baguhin ng Diyos sa akin kung may nagaganap man na hindi normal sa buhay ko. Ay, huwag mong isisi sa Panginoon. Nandaan, huwag mong isisi sa Panginoon. Dahil sabi niya, even sa proverb na sinabi niya, oras na maglagay ka ng galit sa Diyos, ang hinahanap mo kamatayan. Yan ang sabi ng Biblia. Huwag naglagay ka ng galit, kamatayan ang hinahanap ka. Kaya wala kayong karapatan na maglagay ng galit sa Diyos sapagkat sa Kanya mula ang buhay. At mula din sa Kanya, tinatawag ko katagumpayan. At hindi nararapat ng Panginoon na gano'n ang ibabalik mo sa Kanya, sa katapatan niya. At kung mag-uusapan ng katapatan, tapat ka na ba talaga? Hello? Alala ko yung Timothy bilang dito, kahit hindi ka tapat. Ang Diyos na nanatili pa rin tapat. Kapagkat hindi niya tinatagwin ang sariling Kanya. Hello, ano yun? Sino kung mo may aling-aling na yun, hindi nyo kayo tatakbil. Amen? Kaya po, first, you have to renounce all those things. All you need to do is to make a right choice, decision, to follow the Lord wholeheartedly. Ano siya nung hinihiling ng Panginoon? Ano yung sabi niya doon sa great commandments? Ano yung great commandment? You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. And some verses tells that with all your strength. Meron pa kasunod yung pangalawa. Ano yung pangalawa? Love thy neighbor as you love thyself. Dalawa yun. Kung ito lalakaran natin kapatid, lahat na nangyayari sa'yo, hindi mo magiging dahilan para maghina ka, kundi lalo ang lalali at lalo ang magtatapat sa Kanya. Amen? Kaya sabihin mo lang sa katabi mo, magpatuloy tayo magtapat. Kung
meron lang tayong pinagdadaanan ng gusto ng Panginoon, mas lalong maging maalab, mas lalong maging mahigpit yung yakap natin sa Panginoon. Hindi yung habang may mga pagsubok, habang unti-unti may lumuluwag. Pero tinutukan lang ang kamot mo para maglayo sa Diyos, isisi na sa Diyos ang lahat. No. Damon na may pinagdadaanan ka, dapat damon na mas hinihigpitan mo. Dahil alam mo, mas mahigpit ang hawak na kaya saya. Hello? So, tuloy po natin. Sabi niya, kung nais ng Diyos na maglagay ng end through the cross, of what He has done on the cross, the second is, the end is just the beginning. Wow! Hello! Yung pagsara ng Panginoon ng libro, yung pagsara naman ng buhay mo, na masalimuot, makinig ka kapatid. Pag gusto pala ng Panginoon magsimula siya ng bago sa buhay. At ano yung bago na gusto ng Panginoon? Not just putting an end, but also give you a new beginning. Amen? Gusto mo magsimula sa Panginoon? Gusto mo ma-enjoy kung ano yung ginawa niya doon sa cross? Kung ano ang ibubuhay nito sa buhay mo? Ito na ang malinaw. Beginning of life, life that has been said. Ano mo yung lagi ka may saklolo? Ano mo yung laging merong sasaklolo sa'yo? Alam niyo ba that the heaven becomes open dahil doon sa ginawa ng Panginoon Kristo sa cross? Kaya may salitang available ngayon ang kaligtasan. Narinig ko kanina, sabi niya, the meaning of the cross is salvation, yes. Diba? Nalala niyo yung isang magnanakaw? Ano mo, tingnan niyo po, anong nangyari? May conversation doon. May distansya yung mga yun. Pero tingnan mo, walang mga kanina lang. Diba? Pero tingnan mo, yung isa sinisi siya, yung isa, winalangya siya. Tingnan mo, ikaw ang Mesias. Ligtas mo nga sarili mo. O meron ka sunod yung tapos, iligtas niya rin kami. O tingnan mo yan. O pasiguro ba siya? Salpa mo lang ang sarili mo. Tapos, salpa mo na kami. Bigla. Habang si Salmo sabi, pumunto ka na ako. Ilang taon na, mahal yung bili mo. Kita masalan. Dapat kita niya ako, hindi pero hindi mayo. Tingnan niyo po, anong ginawa ko siyang mag-alakap? Meron siyang pagkilala sa Panginoon. Ipinagtatanggol na ang Diyos. Tanong niyo ka, kilala mo ba ang Panginoon? Ang tanong, pinagtatanggol ko siya. Hello? Yung magdala ko, pinagtatanggol. Anong kasunod nun? Alam mo, na-catch ng Panginoon, na-catch yung attention ng Panginoon doon sa magdala ko. At yung attention niya ganito. Pagkatapos siya magsabi na gano'n, kasi nakita ng Panginoon that this man recognized me, admitted himself that he is a sinner, and admitted that this man hung on the tree is God. Ano yung isang ang hinahanap ng Panginoon? Yung genuine recognition mo sa kanya. Kaya nang nagsalita siya, ano di ba yung request doon sa mga tao? Alam niyo ba kung anong nakiusap niya sa Panginoon? Yung nakiusap niya, alalahanin mo ako kapag ikaw ay nanonood sa Kristo. Alam mo yung sabihin ng alalahanin? Sa English, remember me when you are in paradise. Ano yung sabihin? Alalahanin mo lang. Alam mo ba yung tinarong na ito? Sa iyo siya. Hello? Dali ba kayo? Yung kanyang hinihiling masyado pababa-babo. Totoo lang. Nung wala ako yun, kaya ako pala sa pag-iso. Masaya na siya. Alam mo, nagatagal sumubuto ko pala yung kasi sa kanya. Ngayon, isasama niya. Ngayon, isasama
preso. Imagine that. Alalahanin lang, pero ang ginawa ng Panginoon, ang gagawin ng Panginoon, itarong lumon, iibadahan. No. Alam mo ba, the moment mo, ang isang step doon na nakita ko sa maganda, for you to enjoy the beginning of life, admit that there's something. Ulit ko yung sinasabi. You have to search in your heart, nasan ba ang mali? Nasan ba ang mali? Huwag kang maghanap sa mali sa iba. Ikaw mismo, you have to reflect yourself. Masamang mali. Dahil kapag nakita mo yung kamalian na yun, makukuha mo ang atensyon ng Panginoon. Ano yung hindi sasabihin na sa'yo? O ano ang pinapakiusap mo? Maliit yun. Alam mo, nung hihingi mo ngayon, maliit yun. Sa gagawin ng Panginoon. Hello? Tingin lang yan sa Diyos. Maliit yung kanyang hiningi. Maliit yun. Ang binigay ng Panginoon sobra-sobra. Alam mo ba, nung naglalakad ng Panginoon doon sa kanyang kaharian, nung kasama niya, hindi yung pinakamagaling na disipulo, nung kasama niya isang magnanakaw. Habang nagsasaya ang buka lang ito na kasama ng Panginoon ng magnanakaw, na nagsisi, inilala ng Panginoon, kaya na-enjoy na ang dakilang kapangyarihan. Amen. Gusto mo bang mag-iwan ang pangyayari ng Panginoon? Amen. There's something wrong. And meet God and God can do something great more than you ever wanted. Amen. Life transformed by love. Alam mo, pag inaayos tayo sa totoo lang, walang may gusto sa atin na, di ba? Sanay na tayo sa comfort zone natin, pero pag tina-transform tayo, ayaw natin. Pero tandaan mo yung ginagawa ng Panginoon, maaaring hindi tanggap ng damdamin mo, pero kung magtitiwala sa kasalanan ng lubusan, para ito sa iyong buhay. Hello? Remember, yung babaeng dimudugo for how many years? Nadidinig niya lang, marites siya, di ba? Marites. Maabot niya si ginadagsa si Jesus Christ. Pero, look at the faith that he has. I want to see the transformation. Hindi sa sumuko. Kahit pa naubos na ang lahat sa kanya. Yung ba ito? Bible scholar, mayaman mo yung babae. The reality, mayaman mo yun. Pero naubos. 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 Kasi hindi kaya sagutin ng ari-arian. Yung katugunan na kailangan sa iyong buhay, pero tignan mo, saan lang naging puhunan niya, sabi niya lang, mahawakan niya lang ang laylayan ng dulo ng damit ng Panginoon. Hindi yun naging madali. Hindi na, nangihina siya. Remember, how many years na grabe ang bleed niya? Maraming crowd. Hindi ka basta makakapasok doon. The only way para makarating sa Panginoon, kailangan niyang gumapang. Hindi na niya kaya tumayo. Yun ang totoo. Sa kahinaan ng kanyang katawan, hindi niya na kaya, pero gumapang siya. At hindi naging madali. Alam mo ito? Bali ko base sa mga researcher. Nakaranas mo siya ng pinapakan, nakipit, nasaktan. Tumisigaw nga sa sasabi ko lang umiinda dahil lahat dali. Diba? Hindi mo ba siyang tungtungan? Yung distance na yun, the crowd. Sumuko ko siya. Isa lang na nakita ko sa kanya. Nagpatuloy. Hindi yan mahal. Hindi niya ininda yung sakit. Oo, masakit. Totoo, masakit. Pero hindi niya ininda. Nagpatuloy siya. Dahil pinakawakan niya yung kanyang ng bala. Kaya may point na siya nakapag ito, nakawakan ko. Anong kwento ng Bible? Nag-fail na siya.
Natabi. Mismo ang Panginoon sa dami ng tao, naramdaman na may lumabas sa kanyang katawan. Oo, sabi niya, sinabi mo, may lumabas sa kanyang katawan. Sabi ng disipulo, diba, pwede mag-amin, pwede sabihin niyo umamin sa totoo lang, sa dami ng tao. Pwede sabihin mo itong babae, na lang marikisan. Pero alam ng Panginoon, that there's something inside of him na lumabas, kapangyarihan. Actually, parang humigot. Parang may lumabas sa kanya. Alam mo, wala din sa pangingina ng babae. Ito po, tingin nyo, look, the miracle, look, the transformation is started to the tumayo siya. Sinabi niya, ako po, inamin niya, hindi siya nakatuloy sa ilamin niya kung ano yung nangyari at kung ano yung naranasan niya. Hindi ba naging matotoo sa mga tao na nakapaligid sa kanila yung nangyari? Ano po? Hindi lang po si Jesus Christ ang sa libro si Paul. Panyumalam eh. And remember, God will transform you. God will do something great. Magtutuloy ka lang. Huwag kang susuko. Amen? Sabi na sa tabi mo, tuloy na tayo. Dahil sigurado ang himala ang pag hindi ka sumuko. Hindi ka maya. Amen? Palakalan mo kami. Sabi niya, kahit in faith, sa totoo lang. Kahit po, ito po yung gusto ng Panginoon na magsimula sa inyo. You are full of faith. Hindi yung puro ritual mo. Kapag puro ritual mo, sasabihin sa iyo, ang faith mo, unti-unting nawawasa. Dahil pagkadismaya ng Panginoon yung reklamo mo. Balikan mo na lang ibang mga kwento sa Bible, yung mga nagreklamo, wala. Dismayado ang Panginoon. Nag-visit. Alam niyo po ba, hindi niyo lang siguro na mabasa. Even the time ni Jesus kayo po reklamo, naulam si Lord. Hindi mo pa ang lupa. Kailangan yung mga reklamo. Hello. Nakikita niyo yung something na masakit sa Panginoon after all, nagdami mo lang naranasan, dami mo lang patotoo, tapos ngayon, ngayon pa, ngayon ka matutuko, ngayon ka magbibigay, ngayon ka pa magdududa, ngayon ka pa mag-aalaman. Ang dami na naranasan ng mga Israelita. Pero, nagpadala pa rin sila. Sa pagdududa, pagreklamo, hindi ka duda ng Panginoon. Gusto niya mamuhay ka sa pananampalataya. Ang dano po kapag ang nilalakaran mo ay siya. Sigurado ang matutunan mo. Sigurado ang hindi kalalagyan sa hinaharap. Amen? Alam pa ka natin ang Panginoon. Kaya, unang po, alam mo, gumin mo na natin, man. I know the Lord. I know the Lord will answer all my prayer. Huwag ka magmadali. Sanay tayo na nagmamadali. Ang goal, may pinili yun. Kailangan mong samahan ng pagtitiwala. At the end of everything, magugulat ka. Kaya ito na pala. Kaya pala. Dahil ito pala kasi ang magiging kailangan ng buhay ko ng maging papapala. Huwag mong madaliin. Sabi mo sa tabi mo, huwag mong madaliin. Kaya yung mga nagmamadali, mga nagsushortcut yan. Lalo lugod, nalulopa. Hello? Kung kailangan mong pagdaanan ng mga ito, sige lang bro, alam mo kasama kita. Okay? Amen po ba? Sabi ko dito, life of peace, life in Him, life under God's direction, life that grows mightily, life that serves God wholeheartedly, and mga Diyos willing, life under construction. Lord, ano po po?
Marami ka pang aayusin. Marami ka pang babaguhin. Okay? Alam niyo po yung bahay ng minadali? Sigurado ka ba? Matatag yan? Hello? Mga gumagamay, mga minadali. Alam niyo po, narinig ko sa kwentuhan namin, alam si Brother Jay. Tutunan ko sa kanya. Sa Middle East, yung mga inatay yung bibigyo, it takes time, may timing, may panahon, may weather, na kailangan yung oras na yun ang tamang pagbuhos. Hindi pwedeng kahit kasabsada ng init, buhos ng buhos, hindi. Para to assure na mga taga-production. Kaya kung mamadali natin, ma-wipe out tayo. Masasayang ang mga pagkakuha natin. Gusto mo bang masayang? Yung pagkakuha mo sa buhay, okay sana yan. Kaya na lang. Di ba nakakalungkot? Sana yung pagkakuha natin, straightforward. Hindi mo man nakuha ngayon. Dahil maaaring hindi yun para sa'yo. Maaaring may ibang panahon na inilalaan ng Diyos. Maaaring hindi ka pa handa. Amen? Kaya tanda natin, magtiwala tayo sa kanyang proseso. Next, sabi niya dyan, the message of the cross in 1 Corinthians chapter 1 verse 18, tingnan mo ito. Napakaganda ng version ng Bible na ito. Sabi niya dyan, the power of God over everything. The message of the cross is the power of God. The teaching about the cross seems foolish to those who are lost. Walang kwenta, walang saysay, wala lang sa kanila ang kamatayan ng Panginoon because they were lost. But to us who are being saved, it is the power of God. Imagine mo kapangyarihan para ito ng Panginoon that every day you will be thankful, every day that you will be grateful na Lord, salamat sa cross, salamat sa katawan na nagdusa, salamat sa dugo na bumubos. Kung babasahin natin sa Tagalog, tingnan niyo po, 1 Corinthians chapter 1:18. Kung gaano kaganda yung talatang ito. Sabi niya po dito, ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga tao na papahama. Kahangalan lang ito. Wala itong saysay, wala itong kwenta. Tanungin kita. Ikaw ba ganito yung mga pagkilala mo? Doon sa ginawa ng Panginoon Diyos. Kaya kung ngunit, ito yung kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Ito yung kapangyarihan ng Panginoon. Next, sabi niya dyan, another the message, not just the power, sabi dito, it is the great act of love. For God. So, tanda niyo po. Mahal, mahal. Sobrang mahal. Mahal ka ng Panginoon. Sino sa inyo dito? Tunayan po kung gaano ka mahal. Kaya mo bang i-alay yung anak mo kapalit makaligtasan na ng anak mo? Alam ko, sasabihin mo. Huwag na lang ako, pastor. Huwag po akong nalawinan. Hindi ko yan kaya. Tama? Pinagdaan. Wala yung anak mo. Magiging sacrifice for the sake of the men. Iba na lang. Wonderful. Imagine the feeling, same feeling. Yung nasa na naman. Totoo, ayaw niya. Pero kailangan maganap. Kasi kung hindi ito magaganap, wala tayong karapatan. Hindi tayo magpapabilang sa kanyang pamilya. Sa kanyang kahalian. Tinis niya. Alam mo, nakapikit na lumuluwa na namin. At tingin mo, gusto na naman kami niya ang naman. Kasi sabi niya, for God so loved the world. Dahil sa dakilang pagmamahal ng Ama ng Diyos sa atin, ibinigay niya ang kanyang nag-iisang anak na ang Panginoong Jesucristo, ang sino ang sumampalataya sa Kanya.
hindi mapapahamak. Hindi magkakaroon ng buhay na lang. When you begin, this beginning, buhay na lang ka. Talaga. Huwag mong sayangin ang moment na ito because this is for you, this is for me, this is for us. Amen? Masabi ko dyan, another message, this is the message of salvation that is found no one else. Acts chapter 4 verse 12. Masasibong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. It's not religion, it's Jesus. Amen? It's the meaning of the cross. And the last, sabi niya dyan, this is a message of victory. Look at the attitude of Apostle Paul in 1 Corinthians chapter 15, 57. But thanks to God, parang maraming salamat, Ama, who give us the victory. Salamat at ibinigay mo yung anak. Ito magkaroon tayo ng alam. Kapatid, tapos na, naganap na, ibinigay na ang anak sa atin. Anong ibig sabihin na? Ang buhay mo ay may katiyakan sa kanyang katagumpayan. Ang buhay mo may katiyakan na ikaw ay magtatagumpay. Kaya na yung last, ito po yung conclusion. Actually, di ba? Jesus won sila. Jesus won the supreme victory at the cross. Sin was atoned for and the power of sin and death was broken. Alam niyo po ba? Dati wala akong kapatawaran ng kasalanan ng tao. Pero dahil sa ginawa ng Panginoon, walang kasalanan na hindi niya kaya patawaran. Amen. Kapatid, ang challenge ng Panginoon, kung alam mong pinatawad ka, dapat magpapawad ka. Higher level sa sabi ko sa inyo. Kaya hindi na kailangan mamili ng tao ng sorry. Hindi na kailangan magsabi, natawarin mo ako. Sa puso mo, sa isip mo. Tapos na ang isyo. Hindi mo kailangan magtawarin. Pinapakita na sa ulo. Kaya, lahat tayo dumaraan. Kasi everyday may mga taong gumagawa ng masama na hindi mo maintindihan bakit gano'n siya. Ako, I remember even Pharaoh, kung bakit galit na galit ni Moises, hindi niya ni maintindihan eh. Until it has been revealed doon, sinabi ng Panginoon, ang Panginoon gusto nagpatigas ng puso. Pharaoh. Ang naging sabihin niya, yung mga tao talagang pinapahintulutan ng Panginoon para maging matigas. Para iparamdam sa iyo na kahit gano'n ang pagtrato nila sa iyo, ang patuloy ka na magtiwala sa Panginoon. At kung tingnan yung ginagawa nila masama para sa iyo. Pero hinahantin sila, papakainin sila. Pero mas doon niya nakita ang pagkilos na kapangyarihan ng Diyos dahil sa Diyos niya siya umakasa. Hindi siya nagpadala siya. Bakit kaya ako binabalik rin? Bakit hindi niya nagsaya yung sarili niya kakaisip doon kung bakit ganun ang tao niya? Bakit hindi mo nila tanong bakit kaya kung bakit ganun sa akin? Ito ang totoo. Ang Diyos ang nasa gilid niya. Para gusto ng Panginoon sa kanya na lubos-lubos na magtiwala at umasa. Dahil kapag nakita sa iyo yung pagtitiwala at pag-asa, doon mo makikita ang samit-saming himala at pagkilos na kapangyarihan ng Diyos. And last, sabihin niyo, in conclusion po mga kapatid, tinan ko, come and see the victories of the cross. Christ's wounds are thy healing. Ay, all of this. Ito po, in Isaiah, it was being prophesied. Wala pang Panginoon sinabi. Ang sugat nito, magiging kakalitan. Nalala ko po isang pag-iran po natin sa bula. Bigla po siya po yan.
Dahil kung meron higit kaysa ka kinikilala kaysa sa kanya, it becomes a betrayal. Hello? Christ Moon, 39 slashes. Hindi na actually, marami pa siya dinanas. Sampal. Alam mo, based sa research, ang dami pong iba't ibang mga sakit ng mga cancer. Lahat po yung pinay ng Panginoon na kaya mo pagkain. Walang sakit na hindi nakaya. So, hello? Kapatid, Christ Moon, are the healings. Sabi niyo, His agony, thy repose. Ano yung sabihin ng thy repose? Yung word na repose, that is tranquility. Relax. Gusto ng Panginoon, no? Kanyang paghihirap, pero sa'yo ang kapanatagan. Hello? Kaya gusto niya mo ihubul-hul mo lang sa kanya mo ibigay. Alam mo yung word na tranquility? Tranquilo. Hello? Ano ibig sabihin niya? May kapanatagan. His conflict, thy conquest. Ano ibig sabihin ng conquest? It's control. Ibig sabihin, kung meron ng kaguluhan, remember, God is in control. Ayun po ibig sabihin niya. Sa buhay mo, may nangyaring gulo. Take note. God is my conquest. God is my great reward. My great controller. Sana naman po tayo na everyday pag sabi mo, Panginoon, I want you to be in control of my life, in control of my business, in control of my health, in control of my finances. Hindi depende yan. Ano pag sinabi mo, ang God ang may control yan, anong gagawin ng Panginoon? God is a God of multiplication. God is a God of abundance. Lalo niyang palalaguin. Ang buhay mo, lalo niyang palalakasin. Lalo niyang bibigyan ng mahabang buhay sapagkat ang pananatili mo sa mundong ito, patutuo, kanangalan niya. Alam mo ba makaalala ang Panginoon kung iisa ang buhay mo? Hindi siya papayag. Bakit tayo pumapayag? Bakit tayo naluluto? Tandaan mo, ilang God, hindi siya papayag. Dahil hanggat hindi nalulubos yung kanyang plano sa buhay mo, at hindi yun nangyayari, alam mo, hindi na uunin ng Panginoon ng basta-basta lang hanggang hindi mo nagkakampanan ang dapat mo ang Panginoon. Amen? Eh sabihin mo, may mission ka. Kaya huwag kang maging sumin. Huwag kang, ano yun, isipin mo na lang, may mission ako. Kaya huwag kang ma-irritate, huwag kang, yung pagiging, alam mo yun, yung konsumisyon, nandiyan dyan, huwag kang bumaya. Tingnan mo ito, is grown. Ano yung grown? Yung umul ng Panginoon. Ano yan? Hello? Nung hinahampas siya, nung pinapahampo siya, may umul yun. Alam mo yun? Alam mo yun? It became a song. A song of bravery. A song of victory. A song of courage. Hello? Ano ibig sabihin niya? Yung pagbihirap na yung mga umulang musika para magpaalala sa'yo, anak, maging matatag ka. Dahil lahat ng ginagawa kong ito para sa'yo, para sa ating tagumpay. Amen? This pain, dahil is, ano yung ba kung ano yung is? Ano mo ba yung sinabi mong is? Ito yung tinatawag na po, kung yung paghihirap yung sakit, ito naman po yung tinatawag na comfort. Hello? Are you still with me? Kaya yung paghihirap ng Panginoon, pagutihan natin ito. Yung kanyang kahihiyan, take note, kapatid,
Ito ang totoo. Wala akong saklot ang Panginoon. Yan ang totoo. Na nakahang siya sa puno, pinagtatawanan. Pinagkukwentuhan niya mga Isayas. Ano yung lahat ng uli? Kahihiyan niya. Pero kalulatian niya. Kahihiyan niya. Pero kapatid. Kapatid, ginawa niya lahat ang Panginoon para sa atin. Para hindi ko mag-alangan o magduda sa kanyang ginawa doon sa cross. Ang sabi niya dito, His death, thy life. Kaya nagpupuli tayo sa kanyang mga kaya na ibig sabihin natin, na ibig sabihin natin, alam natin na ito'y simbolo ng katagumpayan, simbolo ng bagong buhay. Hello? New life, new beginning, His suffering, thy salvation. Praise God, alam mo yan. Katanda mo minsan yung pagtitiis mo, yung paghihirap mo, para yung sagutin na iba. At kaligtasan ng iba. Yung pagsasakripisyo mo, magpapatuloy